Hello guys, so welcome sa ating bagong content, mini scam segment or mini scam story segment. So this is about mini scam na mga naaalala ko nangyari sa akin. Okay, so story din to na nagsimula itong mini scam, naisip ko tong gawing content nung may nakwento kong about sa mini scam noon sa networking. Pero hindi muna ako ngayon magkukwento ng more about networking. Ito yung mga bago pa sa networking. Pero ayun, pero positive ako sa networking. Naniniwala ako dyan sa business na yan. Pero ayun nga, hindi natin mapipigilan ng mga ginagawa ng mga tao sa atin. Pero sabihin ko na sa inyo yung pinaka-big lesson sa networking. Ang networking, totoo. Pero parang pag-ibig lang din yan. Kailangan mong makahanap ng tamang tao. Kasi maganda yung networking, pero kung nasa tamang tao ka din, 'di ba? Parang pag-ibig lang din, maganda yung pag-ibig kung nasa tamang tao ka lang din. So parang ganun lang din siya. Pero ang ikukwento ko ngayon is story number one about sa mini scam is nung high school pa rin. So first year high school, meron ako mga barya na 14 pesos lang siguro yon. So break time namin sa school, may mga siguro medyo parang park kasi yung sa may labas, sa may tinatambayan namin, parang park siya. Nakaupo ako, alam ko may katabi ako. Nakaupo ako noon sa medyo mataas siya na lugar. Kasi yung ano namin parang park siya. Merong medyo mataas na lugar. Tapos may mga upuan din na kahoy. Kung alam niyo, hindi ko nasasabihin yung school na pinag-aralan ko. So, so to cut the story short, nakaupo ako dun sa medyo mataas, and then meron ako mga kasama sa break time na medyo nasa baba, na medyo may nasa baba, may nasa gilid. Biglang may nalaglag na mga barya. 14 pesos lang siguro yun. So sabi ko, kanino yung mga baryang nalaglag? Walang sumasagot. Walang sabi ko, uy, kanino yun? So wala talaga, hindi raw sa kanila, wala raw, ganyan. Sabi ko, may pinagbintangan pa nga ako eh. Nakala ko sa kanya, parang sabi ko, uy, Denise, sa'yo yan, kasi malapit sa'yo. Ganyan-ganyan, hindi raw sa kanya, wala raw siyang mga barya. So kung napanood nyo yung dati kong video about sa mayroon akong best friend na magnanakaw, tapos ako yung tinuro niya magnanakaw nung second year high school na. Ito naman yung rewind pa nung first year high school. So kasama rin namin siya sa break time. So dahil walang umaamin kung kanino yung mga barya, bigla siyang nagsabi na sa kanya daw yun, si Chari. Yung kung naalala niyo, kung mapapanood yun sa mga previous videos ko, may nakwento ko about sa binigyan ko ng codename na Chari, na hindi niya totoong pangalan. Sabi ni Chari, ay sa akin yan. So, dinampot pa namin yung mga barya at binigay namin sa kanya. Tapos, tapos na. Pagdating ng uwian ata yun o bago mag-uwian, napansin ko yung bulsa ko. Alam niyo naman yung uniform ng high school, palda. Napansin ko yung bulsa ko na wala na yung mga barya ko. Tapos doon ko na-realize na sa akin pala yung mga barya. Which is, ang tanga ko rin. Kasi, hindi ko na-realize ni hindi ko man lang tinignan sa bulsa ko na dahil walang umaamin, dapat tinignan ko na sa bulsa ko kung baka naman sa akin yun. Ang tanga-tanga ko, nagturo pa ako, di naman daw sa kanya, tapos hanggang sa inangkin na ni Chari, sa kanya daw yung mga nalaglag. Kinabukasan, in-approach ko si Chari. Sabi ko sa akin pala yung mga baryang nalaglag kasi nakita ko ganyan-ganyan. Pero noon kasi, hindi ko siya nakausap ng personal, pero iisang classroom lang naman kami. Doon kasi, ang way ng communication namin is sulatan. Nagpadala ako ng sulat na papel. Pagpadala ko sa kanya ng sulat na papel, sabi ko, ibinabawi ko na yung pera ko na nalaglag. Tama, kinausap ko siya ng personal noon. Tapos, ang sabi niya,
babayaran daw niya. Sabi ko, kailan? Sabi niya, hindi ko alam, basta babayaran ko. Tapos kinabukasan, lagi ko siyang sinisingil, hindi niya pa rin binabayaran hanggang sa sinulatan ko na nga siya kasi nga medyo magkalayo kami ng upuan. Hindi sa lahat ng pagkakataon lagi ko siyang masusulatan. Tapos iyon, sinulatan ko siya na syempre sinisingil ko yung pera ko yung pera kong nalaglag na barya, sinisingil ko. Alam mo sabi niya, pare-parehas tayong may problema. Wag ko daw siyang gipitin. Lahat daw ng ano, ang inaano ko lang, hindi mo naman pera yun, hindi na mo naman inutang yun, hindi mo utang yun para singil-singilin kita. Nagkataon lang na hindi ko alam na sa akin pala yung mga bariyang nalaglag. Tapos, sinabi niya sa kanya, which is may negligence din ako kasi hindi ko agad nalaman na mga barya ko pala yung nalaglag. Pero hanggang sa sinisingil ko siya, sabi niya wag ko raw siyang gipitin. Kaya ko nakuha yung mga barya kasi parang kinukwento ko na dun sa mga kaklase ko. Sinabi ko na ito si Chari, ganito yung mga barya, ganito yung nangyari. Hanggang sa nalalaman na ng mga classmate ko, doon na siya napahiya. And then, sa kanya binayaran. So yun, may pagkakamali din ako doon. Pero lesson learned is, lesson learned siguro doon, tingnan mo rin kung baka pera mo yung nalaglag. Kasi, di ba, baka pera mo pala yun kaya walang umaamin tapos sobrang ano pa naman ako invested ako masyado na kanino yung mga pera gusto kong makatulong kung kanino yung perang nalaglag tapos pinagpipilitan ko pa na sa kanya yun kahit inamin na ni Chari na sa kanya yung nalaglag tapos bandang huli pera ko naman pala talaga yung nalaglag saka ako na-realize di ba so yun kung may natutunan lang kayo doon comment nyo yung mga natutunan nyo and kinaganda nun, alam nyo na kung paano ma-solve yung problem. Na-solve ko yung problem is, ayun pa nga, yung kung nakwento ko na yung nangyari sa mga kaklase ko. So, ganun din talaga kapag napapahiya ka na sa kakagagawa ng aksyon, sa kaka magsusorry, hindi siya nagsorry, pero sa kanya binayaran, kumbaga para matigil na yung issue sa kanya. So, yun lang. Pero, hindi naman kami nagkagalit nun. Siya pa nga atay nagalit kasi, pero ko yun eh. Despite ng mga nangyari, naging mag-best friend pa rin kami nung second year high school, di ba? Kasi alam niyo kung bakit kami naging mag-best friend. Kasi nagkakasundo kami nung second year high school na ako yung may gusto na maging best friend siya. Kasi nga, parehas kami nang nararamdaman sa mga bully. Which is, medyo magkaiba pero may pagkakaparehas. Nagkakasundo kami. So, kumbaga, napag-usapan namin yung mga bully. Ayun, parehas namin dalawang ina-acknowledge na bully sila. Tapos, ang medyo pinagkaiba lang, siya natatakot siya sa mga bully. Ako hindi. Pero hindi ako masyadong lumalaban kasi meron akong pinangingilagan. Lumalaban ako pero hindi ko tinutodo yung full potential ko na labanan sila that time. Kasi yung boyfriend ko that time, kaibigan niya yung mga bullies so mas pinili kong hindi gaanong labanan kasi nga medyo natatakot ako noon na kampihan niya yung mga bully kapag nag-aaway talaga kami. Ayun yung dahilan. Pero yun nga, kami lang ni Chari yung nagkakasundo na magsalita, na bully sila, ganun. Yung iba, parang tinatanggi pa nila na bully, sabi mabait daw. So basta ganun, meron kami mga kaklaseng bully at alam namin yung dalawa ni Chari. Kaya kami naging mag-best friend. Sayang nga lang kasi nung second year high school, yun na, trinidora na niya ako, tinuro na niyang ako yung magnanakaw. So, sayang lang. Kasi tinuring ko rin naman talaga siyang kaibigan. Although ganun yung nangyari. So, yun yung dahilan kaya talaga kami naging mag-best friend. So, medyo hindi ko na alam kung kailangan ko pagsisihan yun. Pero, ayun nga, siguro kung may babalik ang panahon, baka mag-best friend pa rin kami. Kasi nga,
parehas kami nagdadamayan dun sa mga bully na itong bully na 'to pinapakialaman siya, sabi niya, pero siya naman hindi pinapakialaman yung buhay niya. So, yun yung dahilan. Tapos ito ata, may nangyari pa ata nung first year na parang muntikan ko nang ipagtanggol 'to si Chari kasi parang naging isa siya sa mga high achiever. Kumbaga sa mga high achiever tapos, meron siyang naungusan or parang yung puwesto nun parang naangatan niya sa pagiging, high achiever or top. Parang may issue sila na nagpapataasan ata sila ng top siguro, gano'n. So, pinagkaisahan siya nung ibang mga top siguro. Tapos, um, ini-issue-han siya ng mayabang daw siya. So, medyo sa totoo lang nare-red flaggan ako dun sa nangyari kasi parang sinabihan kasi niya ng hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Yung parang naangatan niya sa puwesto and then ayun, parang for me red flag kasi, bakit siya pagkakaisahan dahil lang naabot niya yung ganitong level. So, paano kung ako yung nakaabot dun sa level na yun? Naisip ko tuloy na paano kung iba, paano kung ako or yung iba yung napunta dun sa ganong level, pagkakaisahan din kaya kami o sasabihan din kaming mayabang? Siyempre natural na reaction natin kapag may na-achieve tayo, like napasama tayo sa top, ako napasama rin naman ako sa top 10 ako. 'Pag may na-achieve tayo siyempre matutuwa tayo, magiging masaya tayo. Siguro baka gano'n lang 'yung nangyari, hindi ko rin alam kung bakit siya nasabihang mayabang. So, wala rin ako, hindi rin ako kasama do'n sa issue na 'yun. Pero actually nadamay ako do'n kasi dahil nga napagkaisahan siya, kung sino raw 'yung mga pumapansin sa kanya, hindi rin daw nila papansinin. Nung dumating na 'yung another another period, parang hindi na siya, parang nataasan na siya nung nag-issue sa kanya na mayabang. Nataasan na siya nun, as I remember. Parang natigil na rin yung issue sa kanya. Siguro may pumagit na rin atang teacher nun. Natigil yung issue sa kanya. Yun yung time na pinapansin na rin ako nung mga nagkakaisa sa kanya. Tapos tinanong ko sila kung bakit nung mga panahong to hindi nila ako pinapansin. And then yun, may nagpaliwanag sa akin na yung mga hindi raw pumapansin dito kay Shari, hindi rin daw nila papansinin. So, away bata. Kumbaga, away bata. Pero for me, although away bata, nung mga panahon na yun, for me, proud ako sa sarili ko kasi may prinsipyo na kagad ako. Kahit sa away bata pa lang na hindi ako basta-basta nauutusan na wag mong pansinin si ganito kasi kung wala namang ginagawa sa akin yung tao, bakit ko hindi papansinin? Kumbaga, wala naman sa akin kung naging top ka or what di ba? So, tapos yung time na muntikan ko na siyang ipagtanggol nung may nagbahagi sa kanya, tapos yung nainis daw sila na sinabihan niya yung parang naangatan niya na hindi daw marunong tumanggap ng pagkatalo. Eh, ang pagkaka-explain naman sa akin nito ni Chari, kaya niya raw sinabihan yung hindi marunong tumanggap ng pagkatalo dahil sinabihan siya ng mayabang. For me, oo nga naman. Bakit niya bigla-biglang sasabihan ng hindi marunong tumanggap ng pagkatalo kung hindi siya sinabihang mayabang? Paano ma-generate yung idea na may isip niya na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo kung walang ginawa sa kanya? So, muntikan ako magsalita nun, magtataas sana ako ng kamay para, kumbaga, ipagtanggol siya, na i-defend siya, sabihin yung side niya. Pinigilan niya ako kasi mas pinili niyang tanggapin na lang yung sinasabi sa kanya nung nagpapahagi. So for me, nare-red flaggan ako sa nangyari pero yun, wala naman ako sa issue, hindi naman ako yung napagkaisahan pero yun nga, nadamay pa rin ako kahit papaano doon kasi isa ako sa mga hindi pinansin dahil pinapansin lang siya. So, huwag na nating anuhin dahil away bata. Kung napapanood man to ni Shari, ayun. Salamat sa pagkakaibigan natin. Tinuring talaga kitang kaibigan. Nung second year nga lang nung sumali tayo sa Baliktanaw, trinidor mo ko. So, sinayang mo yung pagkakaibigan na ibinigay ko sa'yo. Munti ka na nga sana kitang ipagtanggol noon, alam mo yan. Pero, pinigilan mo lang ako.
So yun, sayang, sayang, sayang. So lahat ng sinasabi kong pangalan dito hindi nila totoong pangalan lahat. Basta dati nung first year, issue naman nila yun, hindi naman ako kasali kaya hindi ako masyadong nakikialam. Pero nare-red flaggan nga ako dun sa nangyari. So, parang napagkaisahan si Chari. Pero, parang may nakikita akong hindi si Chari yung mali. Naging tsaka medyo napatunayan ko na nga sa sarili ko na parang totoo nga yung nararamdaman ko dati nung first year high school na red flag nga yun. Na although marami sila na nagkakaisa kay Chari, parang parang napapatunayan ko na sa sarili ko na si Chari nga yung biktima dun. Kasi, ito may kasalanan pa nito sa akin si Chari nung second year partida pero sa kanya pa rin ako kampi. Maliban sa kaibigan ko siya that time, yung analyzation ko talaga sa issue nila. Feeling ko, biktima lang si Chari. Nung fourth year high school na, siguro next time ko na lang i-elaborate yung kwento na to. Nung fourth year high school na, di ba first year nangyari itong na-issue si Chari. Tapos second year, sumali ka sa Baliktanaw. Tapos nung third year, nag-transfer na siya, hindi na siya dito doon nag-aaral. Pero nung fourth year na, wala na si Chari nito. Meron ding pangyayari na medyo frame up ako nitong sa ticket na pinatago ko sa kanya ko pinatago sa kanya ko tinago, binigay ko sa kanya yung ticket kasi sabi niya siya na lang yung magtatago. Tapos medyo frame up niya ako noon na tinatanong na nung tao kung nasan yung ticket. Nung kinukuha ko na sa kanya, sinigawan na niya ako na wala daw sa kanya, si Stanley daw kausapin ko. Ganon. Buti na lang na-resolve ko yung basta next time ko na lang ikukwento. Basta, ang masusure ko lang, although may mga bully, delikadong tao itong kasi nga, yung analyzation ko sa issue nila, parang si Chari nga yung biktima, strategic yung ginagawa niya. Next time ko na lang ikukwento yung nangyari sa fourth year, pero bibigyan ko lang kayo ng context about siya sa ticket issue na ang natatandaan ko lang, nasa akin yung ticket na yun. Ang alam ko, 3 ticket yun. Ang sabi niya, siya na lang daw magtatago. Tapos nung kinukuha na sa akin ng tao yung ticket, sinabi ko na sa kanya, tinatanggi niya. Ayun lang, next time ko na iaano. Hindi ko alam kung bakit pala may delay dito sa video ko na to. Basta kapag dito ako nag-video may delay. Hindi ko rin alam kung saan nanggagaling yung delay kasi hindi ko alam kung paano i-edit. Tapos yung pangalawang mini-scam naman na story. Nung meron akong pamaypay na buri, hindi siya abaniko, buri na maliit lang. Tapos sinabi nung isa kong classmate, ito bahala na kung hindi na ako people pleaser ngayon so bahala na kung nakwento ko to tapos unfriend niya ako tapos mapanood niya to, bahala na. Mabait naman kasi itong taong to pero gusto ko lang i-share na yung mga mini-scam na nangyari sa buhay ko, which is totoo naman kasi to. Sabi niya, hihiramin niya to yung pamaypay ko, iuuwi niya sa bahay. Pumayag naman ako, tapos kinabukasan hindi niya dinala. Nakalimutan daw niya hanggang sa inaraw-araw ko siya, lagi niya nakakalimutan yung pamaypay ko. Kinulit-kulit ko, hanggang sa isang araw, dinala niya, bali na yung pamaypay. So ang lesson natin doon, para sa mga high school dyan, elementary or what, siguro hanggang ngayon, kung sino man nanonood nito, kapag classmate nyo or siguro ka-coworker nyo sa office, kapag sinabing iuuwi sa bahay, yung gamit nyo, huwag na kayong pumayag kasi baka may intensyon na hindi ibalik. Dadaanin ka lang sa nakalimutan sa bahay, pero nagustuhan na pala yung gamit mo, kaya iuuwi sa bahay. Or else, paano kung makalimutan nga? Kung daanin ka sa kalimot. Buti dinaan ko na lang sa pakulit-kulit. Binalik na nga naman niya sa akin yung pamaypay, pero sira na nung binalik niya, may bali na. So kapag pinapaypay, may bali na siya. So yun. So kunin nyo na yung mga lesson na although lahat to, mini-scam 1 and 2 first year high school nangyari. My name is Marius. I have the most beautiful pink headset. I speak with great clarity because I have a good mic.